Kuya Renan, ano masasabi mo sa mga taong may tato? Just curious on what will be the opinion of Kuya Renan about this. Sa mga taong may tato, ano masasabi ko? Sana all. Sana all pinayagan. Hindi, totoo. Diba? Just to let you guys know, wala akong tato. Kahit ano, kahit isang piraso. Wala rin akong piercings. Walang butas na kahit ano. And, totoo. Isa sa mga rason nun is dahil hindi ako pinayagan. And lahat kaming magkakapatid, lahat kami lalaki. Ako yung bunso. And lahat din kami wala kaming tato, and wala sa pamilya namin na may tato o kaya may butas. Mainly nga kasi hindi nga kami pinayagan ng parents namin, and syempre nadala na rin namin hanggang ngayon sa pagtanda namin. Pero kung curious ka na malaman kung ano yung masasabi ko sa mga taong may tato, is mas curious din ako na malaman kung bakit nga ba kailangan pa natin tong pag-usapan tong mga taong may tato. Sa totoo lang, doon ako na curious masyado eh. Like sa panahon na to, it's 2024. In just around 50 more days, ganun, magti-2025 na. Tapos pinag-uusapan pa rin natin yung mga buhay at choices ng ibang tao. Yung mga gusto nilang gawin sa mga buhay. Di ba dapat paabante tayo? Bakit parang paatras pa rin tayo? Kung pag-uusapan pa rin natin yung mga ginagawa ng tao sa mga buhay-buhay nila. Especially kung wala naman silang sinasagasa ang ibang tao, wala naman silang inaapakan at buhay naman nila yung pinapakailaman nila. Hindi kaya parang paatras yung laban natin? Well, yung buong katotohanan, hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit may stigma pa rin yung ibang tao sa mga taong may tato. Like, may diskriminasyon pa rin na nangyayari sa mga taong may tato. Sa totoo lang, lumaki ako nung 90s, diba? Nung era nung 90s, talagang sobrang lala ng diskriminasyon sa mga taong may tato. Actually, hindi lang sa mga taong may tato eh. Sa mga, especially sa aming mga lalaki. Sa aming mga lalaki, napakaraming batayan eh, diba? Say for example, sa gupit namin noon. Pag lalaki ka, estudyante ka, dalawa lang yung klase ng gupit na meron ng lalaki, 'di ba? Gupit na malinis tapos gupit na pang-adik. 'Di ba? Kung hindi ka nagba-barber's cut, crew cut, army cut, 'di ba? Semi-kalbo, hindi malinis yung buhok mo. Kung yung forma mo noon sumabay ka sa uso na yung mga punk, 'di ba? Nagje-gel ka ng matulis-tulis yung ulo mo, yung buhok mo, tangin na tingin sa'yo ng mga matatanda, adik. Pag nagkukulay ka ng buhok, tingin sa'yo adik. Pag mahaba buhok mo, tingin sa'yo adik. Pag nag-sound trip ka ng metal, tingin sa'yo, alam nyo na. At lalong-lalo na kung meron ka mga butas-butas, hikaw, may tattoo ka, yun pa rin ang tingin sa'yo ng iba. Pero ang buong akala ko talaga na iwanan na natin yung mga ganong klaseng pananaw sa nakaraan, di ba? Kaya ngayon nagtataka pa rin ako, bakit hanggang ngayon meron pa rin mga gantong klaseng tanong. At hindi sa pagpapaka-hipokrito, ganon ako lumaki, ganong environment yung kinalakihan ko, at hindi ko maitatanggi na medyo naging ganon din yung isipan ko dati. Pero as I grow up, nagkaroon ako ng chance na makasalamuha yung iba't ibang klase ng tao. Doon ka na-realize na wala talaga pala sa itsura ng isang tao yung pagkatao niya. Wala sa kung anong burda sa katawan, wala sa kung anong forma, wala sa kung anong style ng buhok, yung pagkatao niya. Especially nakapagtrabaho ng call center, nako, sobrang dami dyan na may tato, sobrang dami may piercing. Andyan na yata yung yung parang boiling point na magkakaibang personalidad ng tao sa mundo sa Pilipinas pala eh. At yun nga, habang tumatanda ako, doon ko na-realize na wala pala talaga tayo dapat pakialam sa kung ano yung itsura ng tao. Hindi natin pwedeng husgahan yung tao depende sa kung ano yung nakikita ng mata natin kasi sobrang babaw lang nun. And majority ng mga naririnig ko is like, madumi kasi daw tingnan yung tato, 'di ba? Madumi sa katawan, ang linis daw ng katawan, tapos ang daming tato. Well, guys, ito lang sa totoo lang talaga, wala kasi sa palinisan ng katawan yan eh, 'di ba? Habang tumatagal ka, mawawalan ka ng pakialam kung malinis ba tingnan yung isang tao, 'di ba? Ang pinakapakialaman mo na lang hindi yung itsura niya physical 'di ba? Ang pinakapakialam mo na lang sa isang tao kung ano yung pakikisamang ibibigay mo sa isang tao. Hindi yung physical appearance, hindi kung may tattoo, kung may piercings, kung whatever ano yung forma niya, yung pagkatao niya, yung budhi niya, 'di ba? Yun yung pakialam mo na lang in the long run eh. At saka kung makakausap niyo yung mga taong may tattoo, hindi naman majority sa mga yan, 'di ba? Well, may iba na nagpapatattoo lang talaga kasi trip nila, which is walang problema, 'di ba? Pero majority sa mga yan talaga nagpapatattoo kasi yung bawat tattoo nila may istorya eh. Yung iba diyan may meaning yung mga tattoo nila. And mind you guys, 'di ba? Maraming kultura sa mundo na parte yung tattoo talaga. Well, sa Pilipinas may ganun din. Mountain Province, 'di ba? Have you ever heard of Apo Wang Od, 'di ba? Sikat sa ibang bansa 'yon. Dinadayo ng mga foreigner para lang makakuha ng tattoo galing sa kanya. Ang ibig ko lang naman sabihin is
habang tumatanda tayo, habang tumatagal ang panahon, bubuksan yung kaisipan natin na hindi dapat tayo nanguhusga ng tao, di ba? Wala dapat tayong pakialam sa mga personal choices ng tao. Dapat yung pakikisama, yung tingin natin sa tao, nakadepende kung anong personality meron siya, hindi sa physical appearance niya. And ayun na nga, di ba? We have come a long way as a species, di ba? Tayo mga tao. Tapos parang insulto naman ata sa dami ng technological advancements ngayon, 'di ba? Meron na tayong video calls, meron na tayong lahat, 'di ba? May internet na. Tapos ang pinoproblema pa rin natin is yung mga personal na choices ng mga tao sa mga buhay nila, which is yung magpatato. Tapos wala naman niya, hindi naman niya nakakasagabal sa buhay natin personally yung choices nila. Hindi naman tayo sinasagasaan, hindi naman tayo tinatapakan, hindi naman pinapakalaman yung buhay natin. Pero bakit kailangan natin problemahin yung mga ganon? So ano ba yung masasabi ko sa mga taong may tato? Sana all, 'di ba? Sana all pinayagan. Well, actually matatanda na kami. Wala na naman din pakialam yung parents namin sa mga choices namin sa buhay. Pero sadyang hindi ko lang talaga magawang magpatato kasi takot ako sa karayom. So hindi ko kakayanin mga lodi. And just to let you guys know as well, may tattoo yung asawa ko. And kung iniisip no naman yung mga taong may tattoo, madumi tingnan, masamang tao. Well, yung asawa ko may tattoo pero maganda pa rin siya. And mabuting tao yung asawa ko at may tattoo siya. So yun lang naman, 'di ba? May masasabi pa ba ako? Sana all na lang talaga.